Magandang araw mga kaibigan. Ito, binabasa ko na itong libro ni Atty. Vic at i-share ko sa inyo ang unang malaking pasabog. Nakakatakot na pasabog. Dito, sa chapter 1 pa lang daan, pinahayag ni Atty. Vic na muntik siyang naambus. Mabuti na lang at na-sense niya na may ambus. Then of course, hindi siya nagtuloy dahil aambusin na siya eh. Sabi niya, it was a well set up ambus. Sino ang magpaambus sa kanya? At anong klaseng ambus? Dahil sa ambus na ito, yun na po, yun na ang kwento kung bakit naisulat itong librong ito. Okay. Sino ang, by the way, just hold your breath. Anong klaseng ambus? I-detalye ko mamaya. Kasi maraming klaseng ambus. Okay. May ambush interview, may armed ambush, basta. Nandito, page dito, yung well set up ambush. Page 29. It was a well set up ambush. So, sino ang magpa-ambush kay Atty. Vic? Basahin ko to, bold letters. Rodriguez, number 1 critic at the palace, was Marcos' wife. And it was she who made his life miserable. Though she was the same Liza who could not thank Rodriguez well enough the night the results of the elections started surfacing on the TV news screen. Ang nagpahirap sa buhay ni Atty. Vic Rodriguez sa palasyo, sinasabi ng libro, ay si First Lady Liza Araneta Marcos. It was the same Liza Marcos na hindi maubos-ubos ang pagpapasalamat niya kay Atty. Vic nung klaro na panalo si Bongbong Marcos Jr. Dito po sa umpisa ng libro, lumalabas dito na ang daming kinaharap ni Atty. Vic na pagsubok sa kanyang pagtaya na suportahan si Bongbong Marcos Jr. Noon pa lang, nung natalo siya noong 2016 sa vice presidential race, siya lang ang tumaya na tulungan siya, abogaduhan siya sa kanyang electoral protest. Walang bayad. Okay, hindi ko pa masyadong may detalye, no? Nagkita na kami ng personal ni Atty. Vic 2 beses. Kung paano kami nagkita, nung March, nakita kami. Later ko na lang i-detalye pa bakit kami nagkita. Kaya nga, binigyan niya ako ng libro nito with dedication pa eh. Tinanong ko siya, Attorney, ano bang pinagsamahan niyo ni BBM? Bakit ka pumayag na suportahan ang kanyang electoral protest? Sabi ko, Ilocano ka ba, Attorney? Hindi naman, Tagalog lang ko.
Ano bang pinagsamahan nyo? Wala naman. Nagsimula lang nung natalo na daw siya, no? Tapos, yun, kakilala. Natalo si Bibema noong 2016. Kakilala. Nagkapalagayan ng loob. Then, yun na. Napag-usapan yung electoral protest at during that time, hindi pa sikat ang mga Marcos. Wala. Binabatikos pa sila. Pinagbibintangan na magnanakaw, diktador, lahat. Wala pa. Kaya, napakalaking sugal itong ginawa ni Atty. Vic na tatayo siyang abogado sa isang tinatawag noon na anak ng diktador. Tapos, nung kampanyahan na, yun, daming issues laban sa candidate Bongbong Marcos noong May 2022 election. Ang dami. Si Atty. Vic lahat yan ang sumalo. Siya ang kaya nga tinawag Kingmaker eh. Kaya nung nanalo na, ayan na, hindi maubos-ubos ang pasalamat ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kaya lang, sandali lang, wala pang mga ilang buwan pa lang, di pa umiinit ang upuan ni Atty. Vic as Executive Secretary na nagsimula na ang mga barrage of demolition job against kay Atty. Vic. Nandito lahat. He has 69 bank accounts, billions of pesos ang naamas, na naipon, na kurakot ni Atty. Vic nung campaign period. Pinasa sa lahat ng mga media. Kaya lang, up to this day, walang nag-file ng kaso kung totoo, hindi. Wala. Puros paninira. At sinasabi sa libro dito na ang utak lahat nun ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, punta na tayo sa ambos. Tinawag na si Atty. Vic Rodriguez haharap sa Commission on Appointments. Hindi siya nagpunta. Dahil yun, ang tingin niya, it was a well set up ambush for him to destroy his credibility, to destroy his character. Okay? So, basahin ko dito Ang ganda ng ang galing ng pagkasulat ng libro ito. And by the way, nung binabatikos na siya, both mainstream media at mga social media bloggers, gustong magsalita si Atty. Vic Rodriguez. Gusto niyang depensa ng sarili niya. Kailang pinagbawalan siya ng presidente. So, hindi siya nagpa-interview dahil wag kang magsalita. Ganun. So, yun na. Inabaratan na siya. So, dahil sa banat sa kanya na wala namang katotohanan, he made a decision, aalis na lang. Para makaiwas siya sa gulo sa politika. Kaya nung pinatawag na siya sa Commission on Appointments, hindi siya nagpunta kasi babalatan siya ng buhay doon. At ito na yung history bakit na isulat itong libro. Basahin ko What was there that you could not answer? Marcos asked. Yung hindi niya pagpunta sa Commission on Appointments na tingin niya yun ang ambush. Bakit hindi ka magpunta doon? Ano bang hindi mo kayang sagutin? Sabi, nothing. Sabi na Atty. Vic. There is nothing that I would not be able to answer. Pero, alam mo naman, you were once a congressman and senator.
Walang tamang sagot dyan sa Commission on Appointments. They will just embarrass, humiliate, and ridicule me should I go into that process. I can just live quietly. Huwag mo ako problemahin. Okay ho ako. Okay? Ipapahiya siya doon kung nagpunta. Yun yung sinasabi kong ambush. Hindi yung ambush na armed ambush. Okay? Babalatan siya ng buhay doon sa Commission on Appointments. Okay? He would not want to be fed himself to predators like a sitting duck. Kainin siya ng buhay para siyang target paper pag nagpunta siya sa Commission on Appointments. Okay, ito. At tuloy kay Atty. Vic, yung statement niya. Pag upo ko pa lang dyan, sa Commission on Appointments, kung nagpunta, pag upo ko pa lang dyan, nakahubad na ako. Tatalupan po ako ng buhay. Tatalupan ng buhay. Just like you, he's talking to the president. Just like you, I am also a father, husband, son, brother, and a friend to many. I will not surrender my dignity and self-respect, nor give them the satisfaction of toying with it. Boss, I will not let them nor anyone write my story. Ito na yung the story behind the Kingmaker book. Sinabihan niya ang presidente, I will not let them nor anyone write my story. I am going to write my story. I owe it to myself and my family to strengthen things out. So, sabi ng author, this was when the idea of writing a book was born. Di siya nagsalita sa yung batikos sa media, yung demolition job na dami, billions of pesos ang ninakaw niya sa campaign funds. Tahimik lang. Sa isip niya, balang araw, may sisiwalat lahat ito. Susulat ako ng libro. Doon na, yung ambush. Hindi siya nagpatalok ng buhay sa harapan ng mga members ng Commission on Appointments. I have my self-respect, dignity, and everything. I owe it to myself and my family. I will write my own story. Ito na po ang story. Ito na po yung picture. Ito po ang author, si Jerry Lerio, at ito si Atty. Vic. Nagkakapi-kapi sila dyan sa Ortigas, May 27, 2023. Yung unang meeting nila para isulat itong libro na ito. So, yun po. Nakaligtas si Atty. Vic sa isang delikadong ambush. Hindi physical na ambush na bala, but mas masakit pa yung pag naghumarap siya sa Commission on Appointments, talagang sisirain siya ng todo. Kaya wise decision si Atty. Vic. Hindi siya api sa mga members ng Commission on Appointments. At ngayon, taas no, with self-respect and dignity, libro na ito, parang hot cake ito. Ang daming gustong bumili. So, sana magkaroon kayo ng kopya. Salute to Atty. Vic Rodriguez.